Puno, 90% ng district budget ng DPWH ang mangled o sira ang pagkakahati. Kung kaya't nangangamba silang madamay kung ipipilit ang NEP. Natuklasan din umano na wala sa 2025 General Appropriations Act o GAA at maging sa NEP 2026 ang 8 bilyong nakalaan dapat sa pagbili ng armas ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government. Pinaghihinalaan ng ilang kongresista na posibleng isisingit ito sa Bicameral Conference Committee. Binanggit din ni Puno na may kaparehong issue sa Department of Agriculture, particular sa halos 10 bilyong pondo para sa farm-to-market roads na umano'y ipinapasa sa ilang pribadong grupo. Dagdag pa ni Puno, mismong si DBM Secretary Amena Pangandaman ang umamin na hindi nila inisa-isa ang pagsusuri sa mga proposed budget ng mga ahensya gaya ng DPWH na may nakitang double entries, double alokasyon at mga proyektong tapos na ngunit muling pinunduhan. My God, no? So we have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we don't know how to deal with it. We practically have to redo the entire submission, pahayag ni Puno. Aniya, hihilingin nila kay House Speaker Martin Romualdez na pabalikin ang NEP sa DBM at itigil muna ang deliberasyon ng 2026 budget hanggang walang malinaw na desisyon mula sa liderato. We cannot, in good conscience, begin deliberations on a national budget that is riddled with questionable allocations. The House owes it to the Filipino people to ensure that every peso is allocated properly, transparently, and free of corruption. And this point, the 2026 NEP falls short of the standard, giit ni Puno. So yan mga kaibigan, no, yan po ang dahilan kung bakit pinapabalik ng Kongreso itong NEP, no, National Expenditure Program. Pinapabalik po nila sa Department of Budget kasi nga may nakita sila na mga discrepancies, mga insertions na hindi naman dapat, no? So eto po mga kaibigan, ang ginagawa po ngayon ng Congress ay para protektahan ang Marcos administration dahil kapag hinayaan nila ito, guys, ang putok na naman ito sa Pangulo na naman eh. Kaya maganda po itong ginagawa ng Kongreso na hindi po nila hinahayaan na merong mga insertions, no, sa budget. So, ngayon mga kaibigan, sa tingin ko, mangingilag na. Iilag na ngayon ang mga senador, no, na gustong mag-insert. Mangingilag na yan sila, guys, no? Magdadalawang isip na yan sila. Bakit? Kasi ang Pangulo natin, seryoso, nalabanan ang mga katiwalian sa gobyerno. Seryoso ang Pangulo natin. Nalabanan itong mga politiko na tiwali sa ating gobyerno dahil ang gusto ng Pangulo natin, mailagay sa tama ang taxpayers' money. Diba? Ito pa. Okay. Marcos orders sweeping review of DPWH budget under 2026 NEP. Yan. So, pinapareview nga po no, ng ating Pangulo ang NEP. No? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has tasked the Department of Budget and Management and Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH proposed budget under the 2026 National Expenditure Program. So, pinapaayos po ng ating Pangulo. So, si Mark Villar, tahimik pa din, no? Mga kaibigan, tahimik pa rin po siya sa mga nagaganap sa dito po sa pagkabulgar, no, ng kanyang appointee na si Alcantara. Tahimik pa rin po siya, mga kaibigan, no? Yan. So, yan nga po, hinihiling ng mga kongresista, ng mga leader ng Kongreso na ibalik na lang sa DBM at ayusin nila ang budget
bago ibalik muli sa Congress. Yan. At kung maalala din po ninyo mga kaibigan, no, meron din pong hinayag itong si Senator Ping Lacson tungkol sa 51 billion vague distinct insertions in 2026 NEP. So, yan po sinabi ni Lacson, no? Uh, Ping Lacson flag at least 51.82 billion. Dali ah. In a radio interview on Tuesday, Lacson said these questionable allocations are being targeted for realignment to programs that are consistent with the Philippine Medium-Term Development Plan. The flag items are for flood management program for Metro Manila regions. Yeah. So, Central Luzon and other areas. Lacson said he and the Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian have decided to remove funding of these questionable projects. So, tama lang yan, no? Tanggalin na yan. Tanggalin na yan. Dapat na talagang ayusin. No? Mm. Yan. So, dapat talagang ayusin yan mga kaibigan kasi ano na yan, paulit-ulit na lang, no? So, ang pangulo po natin ngayon ay very serious, no? Sa mga pangyayaring 'to. Sandali, ano lang natin 'to, sabi niya, 3 years bago naging seryoso. Eto sabihin ko sa'yo, siyempre pangulo ka ng Pilipinas, first year mo, di mo alam 'yan, 'no? So, sige, nandiyan ang mga Duterte appointees, 'yan, tuloy-tuloy. Ah, bumaha, 'no? Bumaha. So, 2022 'yan, 2022, 2023. Nagsibaha, 'di ba? Umulan, bumaha. Nandiyan 'yan, bumaha sa Pilipinas. Nasaan ang flood control nagawa ni Duterte, 13,900 plus. Expected natin dapat hindi babaha kasi may 13,900 plus si Duterte, no, na flood control projects na tinapos. Dapat 2022 pagpasok ng pangulo natin, 2023 dapat hindi babaha. 2024, 2025 dapat hindi babaha. So ngayon, hindi pa masyadong na-absorb ng pangulo natin. Siguro inaakala ng pangulo natin na baka ano lang 'to, itong pagbaha ay, dahil ano lang, basura, et cetera, 'no? Climate change. Hindi pa niya masyadong ano, na-absorb. And then pagdating ng, 2025, nandun na nakatapos na ng mga flood control projects ang Marcos admin. Pero nagtataka ang pangulo natin, bakit tila hindi pa rin yata, nawawakasan ang baha. Gayong marami na ring natapos ang Marcos administration. So yan na. Nagtataka ang pangulo natin, bakit kaya gano'n? So, bumisita siya ngayon, sa mga flood control. Nakita, um, ghost project. Yung ginawa ngayon ng pangulo natin, okay, gawa ng website, no? Una muna, nagsabi muna siya sa State of the Nation address, no? Kasi yun na nagkaroon na siya ng ano ng knowledge eh. Nag-imbestiga na eh. Nalaman na niya na, ay, may mga ghost project. So, nagsalita na siya sa SONA. Pagkatapos niya magsalita sa SONA, andyan na, umaksyon na kaagad, gumawa ng website. Isumbong mo sa Pangulo. Ayan na, umabot na ng 9,000, no, ang mga sumbong. At yan, ang Pangulo natin mismo pumupunta sa mga lugar na may mga flood control projects na nirereklamo at makita niya mismo sa kanyang mata. So, ibig sabihin, meron ng personal knowledge ang Pangulo natin. Hindi na lang nirelate sa kanya na, ay sir, ganito nangyari, ay sir, ganito nangyari sa flood control. Wala na. Ngayon, ang Pangulo natin, personal knowledge na. Personal knowledge.
Nung nakita ng pangulo natin na talagang ganito na, ayun, eto na lumabas, yung talagang galit ang pangulo natin at seryoso sa paglaban sa korapsyon. Yung sinasabi ni Sara Duterte, late na, better late than never. Ay yung tatay mo nga eh, hindi talaga lumaban sa korapsyon ng flood control projects. Gayong alam niya na talamak ang flood control projects na mga ghost sa kanyang panahon. O, 'di ba? Inamin niya mismo, may resibo, pinakita ni si Attorney Claire Castro. 2022, sa Talk to the People ni Duterte, inamin niya na talamak ang ghost projects, including flood control projects, sa panahon ni Duterte. At mismo si Sara Duterte umamin. Mayor pa daw siya ng Davao, talamak na daw yung ganito, may mga ghost projects. Umamin sila, ang mga Duterte. Pero may ginawa sila? Wala silang ginawa. Kaya kung sasabihin mo, ay 3 taon na saka paano, better late than never. Mas okay na yung late, pero nilabanan mo kaysa talagang wala kang ginawa. Pinalampas mo ang iyong administrasyon na talagang totally wala kang ginawa. Remember, ang sabi ni, tinanong si Duterte, nung tumatakbo pa siya, no, pagkapangulo, tinanong siya ni Mel Chanco. Si Mel Chanco ba yun o si Jessica Soho? Tinanong siya, Sir, paano mo lalabanan ang rice cartel sa Pilipinas? Ang sabi ni Duterte, naku ma'am, madali lang yan. Ituro ko lang ang ano, tatlong araw tapos na yan. Sabi ni Duterte ha, rice cartel, tatapusin daw niya 3 araw. Anong nangyari? Natapos na lang niya ang termino niya, hindi niya natapos, hindi niya nawakasan ang rice cartel. At sa panahon niya mismo, mga kaibigan, ang daming rice smuggling. Sa panahon niya mismo, mga kaibigan, umabot ang 75 pesos pataas ang presyo ng bigas. Sa panahon din niya, pinapakain ng mga Pilipino ng may bukbok na bigas galing sa Thailand. Kasi nga, dahil sa mga rice cartel, nagkawindang-windang ang agrikultura ng ating bansa, ang presyo ng bigas 75 pesos pataas. Natuldukan ba niya? Puro yabang, puro laway. 3 araw lang daw niya wawakasan ang rice cartel pero hindi niya nagawa. Ano pa yung yabang ni Duterte? 3 to 6 months wawakasan daw niya ang droga, kriminalidad at ang korupsyon. Take note ha, isa pang yabang ni Duterte. 3 to 6 months, wawakasan niya ang droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Pero nawakasan ba niya? Hindi. Kaya nga si Sara Duterte, manang-mana sa tatay niya, magaling sa salita, pero wala sa gawa. Magaling dumaldal, pero ni isa walang napatunayan. Yan po ang mga Duterte. Yan po si Sara Duterte. Manang-mana sa kanyang tatay. Di ba? Yan po ang katotohanan. Ba? Hmm. So, yan po ang masakit na katotohanan pero dapat tanggapin, no? Okay. So, tingnan po natin itong sa Philippine Daily Inquirer. DBM DBM unit sat on 10.87 billion for years. COA finds. Manila, Philippines. The Procurement Service Procurement Service of the Department of Budget and Management, DBM, failed to remit to the National Treasury 10.87 billion in unutilized funds that were meant for the purchase of common use supplies and equipment for government agencies. The Commission on Audit (COA) said the unused funds were dormant for years and deprived the government of cash that could have been used for other programs. The figures include 10.864 billion in unused balances from the government agencies for 2 years or more. So mga kaibigan, grabe no?
The 2020 audit report said, panahon ni Duterte, the non-remittance of the total advances of 10.87 billion or 10.864 billion plus 5.957 million representing unutilized or undelivered supplies and equipment and unidentified depositors in the books deprived the government of the funds, of the use of funds and the implementation of its projects, programs. The 2020 audit report with 2020 report. See, sino ang Pangulo? 2020, pababa. Si Duterte. Ibig sabihin, totoo nga, talamak. Talamak din ang Department of Budget in the time of Duterte. So yung mga nangyari ngayon sa panahon ni PBBM, obvious na obvious, minana lahat sa past administration. Ang nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM ay minana sa administrasyon ni Duterte. Guys, hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang mga data eh. Data shows lahat ng ito namana sa panahon ni Duterte. Kaya tama lang ang ginagawa ngayon ng Kongreso. Ibalik na yan sa DBM. Ayusin nila yan. Ayusin nila. Hands off ang Congress para hindi na naman mapagbintangan dahil lagi na lang ang Congress ang bad guys. No? Sila lagi ang bad guy. Sila lagi ang binubuntutan no ng sisi. Kahit na kita mo naman ang dami namang matitino sa Congress. Pero dahil sa ilang bulok na katulad ni Pulong Duterte, bulok, may 52 billion, no? Pero anong nangyari? Wala. Unprecedented 52 billion. Grabe ang pangungurakot sa panahon ni Duterte, no? Ng dating Pangulong Duterte. Pati anak niya binigyan ng 52 billion. Grabe, no? Kapal na mukha, no? Nagpasasa sila sa pera, taxpayers money, nagpasasa ang mga Duterte. Ang kakapal na mga mukha, nakakatulog pa kaya yung mga yan? Grabe mga kaibigan. Sa tingin niyo nakakatulog pa sila? Meron pa kaya silang natitirang konsensya kahit katiting man lang na konsensya? Grabe mga kaibigan, ang kakapal na mga mukha habang naghihirap ang mga Pilipino.